Magandang araw mga ka-Ihom Radio at narito pa rin tayo sa bayan ng Lumban. Alam naman natin na ang bayan na ito ay sikat na sikat pagdating sa Burdang Lumban. Pero ang hindi natin alam, meron pang isang 91 years old na napakahusay at malinaw na malinaw pang mata at napakaganda pagdating sa pagbuburda. Ang pinakamatandang burdadera ng bayan na ito, siya si Nanay Monica de Ramos na mas kilala bilang Anda Mani. Magandang araw po sa inyo, Anda. Magandang araw naman. Nanay, kamusta po kayo? Ay, okay naman. Okay na okay pa rin, maganda pa rin at malinaw pa rin ang mata. Nay, magbalik na po tayo dahil sabi nga natin kayo po yung pinakamatanda na bordadera dito sa bayan na ito. Pero nagsimula daw po kayo, 7 years old pa lang kasama ng inyong mga kapatid. Magbalik na nga po tayo, ikwento nyo po ang alaalang ito. Yung mga kapatid ko, tatlong mga dalaga sila. Pag sila nagbuborda, ay hinahintay kong kumain kami ng tanghalian, hindi ako sumasabay sa kanila. Pag ang ginagawa ko, ay tinitingnan ko yung yari nila. Tinatastas ko, tapos saka ako binabalik uli. Kaya doon ako natuto sa tingin lang, walang nagturo sa akin. Wow, nga po. Tapos siguro mas gumaling pa kayo sa inyong mga kapatid, ano po? Na magpasa hanggang ngayon ay kinikilala. Ano po, meron kayong asosasyon at talagang gumagawa pa rin kayo ng mga barong. Magpasa hanggang ngayon po ba ay kaya nyo pang tumapos ng isang ganito? Talaga po? Sabi po ay pinagbabawalan na kayo pero parang talagang nasa sistema na ng inyong katawan, hindi ba? Gaano mo ba katagal ginagawa ang isang halimbawa, ganitong obra, Nanay? 1 linggo. 1 linggo po ay makagawa na tayo. Ano po ang naging tulong nitong galing ninyo sa pagbuburda sa inyong pangkabuhayan, sa inyong pamilya? Ay, malaking tulong po dahil ng ito mga pinagpaaral ko sa aking mga anak at katulong sa buhay ng aking asawa. Ilan na po ang inyong anak na napagpaaral, pati na daw po mga apo ninyo ay nagsisipag-aral? 7 sila. Yung aking bunso, yung... Ibig sabihin, mayaman na si Nanay dahil sa pagbuburda. sa pagbuburda. Awa ng Diyos, ano po? Nanay, marami pong kabataan na hindi na po masyadong interesado pagdating sa pagbuburda. Ano naman po ang masasabi niyo tungkol dito? Yung nasa pamamagitan na ng kanilang mga magulang, hinahayaan nila na ang mga anak yun lagi na lang pero meron namang magulang na ang mga anak nila ay sumusunod sa kanila. Pag sinabi, sige, tapusin mo yan, tinatapos nila. So ano po inyong mapapayo? Paano po sa tingin ninyo kaya na magkakaroon ng balik ng interes pagdating sa pagbuburda ang mga kabataan, lalo na ang mga kabataan ng Lumban? Maaring pagkain sila kumikita ng malaki, magkaka-interest na sila. Ang kaso dito sa pagbuburda, mahina ang kita. Hindi katulad na sa ang machine ay madali. Pero ang burdang kamay mahirap. Ibig sabihin po kasi meron na pong dalawang klase ngayon. Meron pong machine at meron pong yung ginagawa yung tradisyonal na pakamay pa rin po. Pero sa tingin ko naman po, mas pinipili pa rin yung gawang kamay talaga. Hindi mo ba? And I'm sure balang araw yung mga kabataan sa tulong ninyo, dahil balita ko ay talagang nagtuturo daw po kayo sa mga kabataan. Pumupunta po sa inyong bahay para po turuan ninyo ng pagbuburda. Ikwento nyo nga po kung paano ito nangyayari. Ay pagka yun sila katulad ng mga nagtapos ng grade 6, pagka sila hindi na pumapasok, tinatawag ko sila, sabi ko, hali kayo at kayo ituturuan ko ng pananahi. Tapos para mabili sila, pinamimerienda ko pa sila. Binibigyan ko pa sila ng 2 piso. Kayo pa yung nagbibigay ng 2 piso para lang. Ay tuwan-tuwa na sila pag may 2 piso, nakakabili na sila ng gusto nila. Ayun. Kaya natuto sila. Sa inyo pong mga anak, sa inyong mga apo, meron po bang natuto? Lahat sila. Lahat sila. Lahat sila natuto po sa inyo para po mas maganda ang inyong pangkabuhayan po. At magpasa hanggang ngayon ay kinikilala pa rin ang burda ni Anda Mani. Nanay, ang isa pang maganda po ay tumutulong na rin ng gobyerno. Merong implementation ngayon ng K-12 pagdating sa pagbuburda. Balita ko, grade 7 pa lang dito sa bayan ng Lumban ay meron ng implementation na nilalagay ito sa home economics. At ang nakakatuwa rito, kayo po daw mismo ay minsan naimbitahan pumupunta sa school para po magturo din, maging sa mga teachers pala. Pati mga teacher, nagpapaturo sa akin mga teacher para naman sila magturo sa eskwela.
Ako po ay isang teacher. Kung ako po ba ay magnanais din na mag-aaral yan, kaya ko po ba sa tingin ninyo? Ay, syempre, pagka matututo, pagka tinitingnan mo ang ginagawa nila, natututo lang. Ano po sa tingin ninyo ang katangian ng isang mahusay na bordadero o bordadera? Ano po dapat ang meron? Dapat talaga yung makinis ang gawa. Hindi yung mga, yung katulad nito, yung napakakinis yung nagugustuhan ng mga mamimili. Makinis ang gawa, pino at talaga namang pinagtuunan ng pansin kumbaga at ng panahon para makagawa ng ganito kagandang opera. Kagaya ng ginagawa ninyo. Dahil sa kinis ng inyong gawa, sikat na sikat nga ito. Sa katunayan ay napansin ito ng Pamilya Tesoro, no? At ng iba pang mga designers. Naikwentuhan nyo nga kami tungkol dito sa mga ganitong kwento na kilala na rin daw pala kayo sa buong Pilipinas, lalo na ng mga designers. Ay pagka po yung ako'y nagdi-deliver kay Tesoro, binibigyan na nila ako ng tela na nanggagaling sa kanila. Sige, paggawa mo ako ng mantel, mga by 16, ayun, ginagawa ko yung. Marami na mga mananahi na tulong-tulong sila. Pagka sinabi nilang pwede kong makuha yan ng 2 buwan, o sige, pinipilit kong yung mga mananahi, salo-salo sila, kabit-kabit sila. Nay, dahil sa husay ng pagbuborda dito sa Lumban, lalong-lalo na kayo dahil kayo nga po yung pinakamatanda, ang dami ng mga sikat na pumunta dito. Si Catriona, di ba kilala nyo po yun? Nagpunta na rin at nakasama nyo na rin po dito sa bayan ng Lumban at marami pang iba. Ano pong masasabi nyo sa patuloy na pagtangkilik ng mga personalidad at ng buong Pilipinas pagdating sa borda? Ay, siyempre, nagagalak ako dahil nang nakikilala ang bordang kamay. Kaya, salamat nga at merong mga dumadayo dito, tumitingin at yung iniimbita kami. Nay, sa kabila ng kasikatan na ito, no, lahat tayo naapektuhan ng pandemya. Paano po naapektuhan ng pandemya? Sa 91 years old nyo, naranasan nyo pa rin na magkaroon ng pandemya at yung pangkabuhayan ninyo ay maapektuhan. Ikwento nyo po ang inyong karanasan tungkol dito. Eh, kahit na may pandemya, sila ay gumagawa na sa bahay. Tuloy-tuloy pa rin po. May mga orders pa rin naman. Tuloy-tuloy pa rin. Ano pong inyong maipapayo sa lahat ng gustong magnegosyo ng ganito, lalo na sa mga kabataan, para mas maipagpatuloy ang ganitong industriya? Eh, ngayon nasa tiyaga, pagka yung mga kabataan ngayon ay yung sumusunod sa magulang, ayun, natututo silang magpursige na manahi. Pero yung iba na, siguro hindi kailangan ng magulang ng tulong ng anak, sige-sige lang. Nay, bilang pinakang matandang bordadera ng bayan ng Lumban, ano pa po ang inyong pangarap para sa inyong industriya nito? Naku, ay ang pangarap ko lalo pa dumami ang mga mananahi. At marami naman talaga nadayo dito na mamimili. At marami pang kabataan ang matuto ng pagbuborda, mas umunlad ang bordang Lumban. Hindi lamang kilala dito sa bayan, sa lalawigan ng Laguna, buong Pilipinas at buong mundo. Kagaya ninyo ay hinahangaan po kayo, hindi lang ng Pilipinas, ng buong mundo. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak at kasama po natin si Nanay or si Anda Manik ng bayan ng Lumban. Maraming salamat po.